Bukidnon to Davao City Road, hindi muna madadaanan ng lahat ng mga private public vehicles dahil na po sa nangyari malaking landslide. Si Pipito Archansa magbabalita. Pitch, kamusta kayo dyan? Magandang hapon, Jean and Nelson. Isang malaking landslide na nangyari sa Bukidnon, Davao City Road sa may Overview City of Kipolot, Barangay Palacapao, Quezon, Bukidnon. Kaya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagbigay ngayon ng abiso sa mga designated na mga alternatibong daan na pwedeng madaanan ng mga commuters patungong Davao City at Pabukidnon. Ayon sa DPWH, ito ang mga alternatibong ruta na pwedeng madaanan sa ngayon. Heavy vehicles tulad ng trucks ay sa Maramag via Camp 1, Damulog, Carmin, Kabakan, Matalam, Kidapawan, Bansalan, Digos City. Light vehicles tulad ng cars, buses at iba pa ay sa Valencia City, San Fernando, Talaingod, Kapalong, Tagum City, Panabo City. Dahil hanggang sa ngayon ay nasa critical pa ang nabanggit na kalsada. Subalit tuloy pa rin naman ang biyahe ng ilang mga bus company, kaya lang may cutting trip ito. Maglalakad at tawid sa kabilang doon kung sasakay naman ang panibagong bus. Maliban na lang sa mga single motor na pwedeng maka-shortcut sa mga maliliit na daan. Samantala, patuloy ang retrieval operation sa kasamang pamilya na sakay ng isang babaw o tricab na kasamang natabunan ng mayari ang actual na landslide. Personal din ito nga binisita ng Honorable Pablo Pauling Lorenzo III, Mayor ng Quezon Bukidnon, ang pinangyarihan ng landslide. Sa estimated ng Municipal Public Safety Office o MPSO, nasa 100 meters ang taas at lalim ng landslide ng area at nasa 400 meters naman ang lawak ng kabuang lupa na na-landslide. Kaya patuloy ang pananawagan ng mga otoridad na ipinagbabawal muna ang pagdaan sa nabanggit na lugar dahil sa delikado ito, dahil sa mga sunod-sunod pa rin na mga nararamdaman ng aftershocks na mga lindol at mga patuloy na pagulan. Sunod-sunod na rin ang pagdating ng mga responder tulad ng DRMO ng Valencia City, Provincial DRMO, Philippine Army, PNP, Bureau of Fire, and ilang mga rescue volunteer na mula sa iba't ibang municipality. May direktiba na rin ng President Ferdinand Marcos Jr. na agad magawa ng paraan ng nabanggit na lugar. At si Public Works Secretary Vince Dizon naman ay nag-abiso na rin sa agad na temporary road closure para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Mula dito sa Bukidnon, Pipito Archansa para sa ganang mamamayan. Pero Pitch, ano ang alternatibong ruta? Para sabihin, kung iiwasan yung lugar na yan, saan sila pwedeng dumaan? Dito po sila sa patungo pong Damulog to Carmin. Iikot sila sa Cotabato po. Ganon. Pero mas mahaba ang biyahe kumpara sa dadaan dyan. Po. Yung isa naman, dito naman sa Valencia City to San Fernando, patungong Davao, gano'n po. Mga ilang oras ang dagdag na biyahe? Mga hanggang 4 hours to 5 hours ang takbo po para makarating ng Davao. Ganon. Pero kung dito dapat dumadaan sa nasirang daan ito, ilang oras lang dapat ang biyahe nila? Ganon din po. Mga times, 6 hours to 5 hours, ganon din po. Ganon din. Pero iikot lang ng konti kasi hindi pwede madaanan itong kalsadang ito. Yes, Kajen, Nelson. Ayan. Pero ngayon ba may gumagawa na dyan sa kalsada na yan na nasira? Doon ako kanina, mga bandang alas 10, nakausap ko yung parang kapitan na hinihintay pa daw nila yung darating yung insert train, DPWS, mga insert, hindi pa. Wala pang dumating na mga pwedeng ayos ng area po. Ayun, pero nabanggit ba mga more or less ilang linggo, ilang buwan bago maibalik ang biyahe sa lugar na yan, Pitch? Banggit ng PIO ng LGU Quezon Bukidnon, hinihintay pa nila ang abiso mismo ng DPWH at darating daw yata doon si Secretary Public Vince Dizon. Ayun, oo. Pitch, thank you. Ingat kayo dyan, Yan po si Pipito Archansa, ang ating correspondent sa lalawigan ng Bukidnon.